Mayor, message na lang sa mga taga Davao, sa mga nag-comment diri, gimingaw sila sa imuha, nanawagan po sila na mag-mayor ka. Sa akong mga kaigsunang gagawin niyo, siyo-siyo na lang una, kay lisod ang panahon. Ito po yung pinakamaganda kay Tatay Duterte sa panahon po ng kanyang pagiging pangulo ng ating bansa. Napakatipid po sa pagkain ng mga kanyang mga nasasakupan. Hindi po sila gastador. Hindi kagaya nung administrasyong ito. Yung zona po mga idol, ilang milyon ang ginastos sila sa pagkain. Ito po talaga yung na-miss ko kay Tatay Duterte. Sa akong panahon, umudagan ko kasi kung saan posisyon na. Kaya bawang talang unaan. Magtipid ta. Alam nyo naman mga lodi, dito sa Davao City, kapag tumakbo ang Duterte, hindi po talaga gumagastos ng kahit piso yan mga idol. Dahil nga po si Tatay Duterte na ang tatakbo, mukhang malabo na mangyari ang pangarap mo, Migs Nograles. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Mukhang no chance na po si Migs Nograles maging mayor po ng Davao City kung sakali man po siya itatakbo dito sa amin. Bakit po mga idol? Diba usap-usapan na ito po nga si Migs Nograles gusto pong kalabanin si Mayor Baste para po sa 2025 election pagka mayor po dito sa amin sa Davao City. Pero eto nga po yung pumasok na balita mga idol at ikagugulat po ng lahat. Siyempre, lalo pong ikaiinis ng mga kampo po ni Romualdez. Dahil yung plano po nilang pag-arian itong Davao City mga idol at balak po nila yatang palitan kung sino po yung namumuno dito na walang iba po ang mga Duterte, mukhang mapupurnada po. Bakit mga idol? Tatay Duterte, balak pong tumakbong mayor ng Davao City. Yung pangarap po ni Migs Nograles, nato pa rin ang pangarap ng kanyang ama, mukhang mapupurnada na naman po. Hindi na nga po nanalo ang kanyang ama sa Duterte, ito na naman, uulitin na naman po yung naging history ng labanan ng Nograles at Duterte. Mamaya po mga lods, i-explain ko sa inyo bakit po naisipan po ni Tatay Duterte kung sakali man pong matutuloy siyang tumakbo bilang mayor uli ng Davao City. Dahil mga lodi, ang bali-balita is si Mayor Basti po ang magiging katandem niya as Vice Mayor ng Davao City. Pero ito muna mga lodi, pakita ko sa inyo yung meeting po nila ng media at saka po ni Tatay Duterte sa Grand Mensing po. Mayor, message na lang sa mga taga Davao since sa mga nag-comment diri, gimingaw sila sa imuha, nanawagan po sila na mag-mayor ka sa mga taga Davao. Marami po kasi nagtatanong, namimiss daw po nila si Tatay Duterte, kailan daw po babalik bilang mayor ng Davao City, tatakbo ba daw po si Tatay Duterte, ano po yung kanyang masasabi dito sa mga katanungan ito, ayon po doon sa reporter na nagtanong po, ito po. Sa akong mga kaigsunang gagawin niyo, niya Miss Mensing, huwag may mga may kwarta ginagawa ko tubig lang. Nakakamiss talaga si Tatay Duterte mga lods. Yung alam nyo yung mga joke niya, kahit na ganyan po sobrang nakakamiss po siya. Lalo na po pag galit siya, yung nagmumura siya. Nakakamiss po siya bilang pangulo ng ating bansa. Ilan mo yung kape? Pasensya na lang mo kaya akong tinubagan ang ako na kapira po yung ihatag. Ang problema na niya, huwag ko mang-imbitar sa press. Ang press ang nang-imbitar na ako. Hindi daw siya nag-imbita sa mga press o media, mga idol. Ang mga media daw po ang nag-imbita sa kanya dyan. Huwag po dahil sila kwarta, pareho na ako ha. So, ingon na lang kung nilipay ko nga matapos ng istorya, haron makakaon ko na may siupaw. Siupaw na lang una, kay lisod ang panahon. Ito po yung pinakamaganda kay Tatay Duterte sa panahon po ng kanyang pagiging pangulo ng ating bansa. Napakatipid po sa pagkain ng mga kanyang mga nasasakupan. Lahat po ng mga meeting na ina-attendan ni Tatay Duterte o ginagawa po niya, sobrang tipid po ng pagkain mga idol. Hindi po sila gastador. Hindi kagaya nung administrasyong ito, yung zona po mga idol, ilang milyon ang ginastos sila sa pagkain. Ito po talaga yung na-miss ko kay Tatay Duterte. Sa akong panahon, umudagan ko kasi kung saan posisyon na. Kaya bawang talang unaan.
magtipid ta. Di ko mo gasto, ihatag ko na lang sa mga tao. Palit na lang ako bugas. Eto, kahit hindi niya po sinabi dito ng prangka mga idol o diretso na tatakbo siyang mayor, alam na po natin ang ibig sabihin nun. Magtipid po tayo. Hindi daw po siya gagasto. Mas gusto niya po na ipamigay na lang po, bibili na lang ng bigas kesa po gumastos siya. Alam nyo naman mga lodi, dito sa Davao City, kapag tumakbo ang Duterte, hindi po talaga gumagastos ng kahit piso yan mga idol. Puro yan donate, hindi nyo babatid yan. Pati nga pagkapangulo niyan mga idol, di yan gumastos ng napakalaking halaga. Kung meron man, sobrang konti lang kumpara sa ibang mga tumakbo. Ibig sabihin nito mga idol, kung sakali man siguro tatakbo siya, hindi po siya gagastos kagaya po nung ginagawa ng mga Romualdez na yan. Dahil alam naman natin, kaya malakas ang loob nito ni Migs Nograles, ang backup niyan, syempre si Romualdez. Siya po ang godfather daw po ng Congress Pinoprotektahan nga nila yan, di ba? Si Romualdez, sabi po ni Kimbo. Anak ng tinapay. Eto, kahit ganito lang po yung sinabi ni Tatay Duterte, alam na po natin na meron po talaga siyang plano tumakbo uli bilang mayor ng Davao City. At tama lang po ito. Bakit mga lodi? Kung si Baste Duterte po, ang aming mayor ngayon, ang tatakbo bilang mayor po sa susunod na eleksyon, baka po kasi madaya. Alam naman natin, syempre, pera ang gagamitin niya ng naka-backup dito kay Migs Nograles. Ito, pakita ko lang sa inyo, mga idol, ang aga-aga po niya nagparamdam, mga lodi. Hindi pa naman po nagpa-file hindi pa po filing. Pero meron na po kami nakikitang ganito. Ginagawa po ni Migs Nograles dito sa amin sa Davao City. At ang dami-dami po mga sasakyan na nakalagay po dyan, PBA Party List Migs Nograles, na umiikot-ikot po dito mga idol. At di umano, tumutulong daw po sila sa ating mga kababayan. Kung napansin nyo po yung post ko noong nakaraan mga lodi, sabi ko po ang aga naman nito kasi nga po yung sasakyan po ni Migs Nograles sa PBA Party List nag-iikot-ikot po at pinicturean ko nga yan at pinost ko sa aking page. Sa tingin nyo ba kung walang may backup dito nagbibigay pondo kay Migs Nograles, magagawa kaya ito ni Migs Nograles yung mga ginagawa niyang pakulo sa kanyang party list? Diba? Kaya siguro mga idol, kailangan po si Tatay Duterte na lang ang tumakbo. Baka po kasi maagaw po ni Nograles ang Davao City sa mga Duterte. At eto na nga po yung tsansa nila para panghawakan po ang buong lugar ng Pilipinas. Dahil kung di nyo po nalalaman mga idol, ilang porsyento na lang, halos lahat po hawak na po nila. Pati po ang Congress mga idol. Yung iba nga diyang mga senador, mga lodi, nagsibaliktaran Dahil syempre, nasa posisyon po sila. Alam naman natin, kapag wala po kayong suporta sa administrasyon, yung gagawin po nila Romualdez at saka nila BBM, di kayo bibigyan ng pondo, kagaya po ng ginawa nila dito sa Davao City. Wala pong pondo na ipamimigay po ang opisina po ni Pulong Duterte dahil nga po, hindi po sila binigyan ng budget dito sa Davao City. Kay Migs Nograles po nila binuhos mga idol. Kasi syempre mga lodi, dahil nga po kung pagbabasihan ng history, ito po talagang Nograles ang malapit na kalaban po ng mga Duterte nung nakaraang mga eleksyon. Pero sa tingin po natin, dahil nga po si Tatay Duterte na ang tatakbo, mukhang malabo na mangyari ang pangarap mo Migs Nograles. Dahil hindi po kinumpirma ni Tatay Duterte yung about po sa pagtakbo niya, ito, puntahan na lang natin to. Galing po sa ABS-CBN News mga idol. Former President Duterte to run for Davao City Mayor anew mga lodi. October 5, 2024, 10 p.m. Ayun mga lodi, updated October 5, 2024, 10:34 p.m. mga lodi, PH time yan. Former President Rodrigo Duterte has decided to run again the government post. This time he wants to return as Mayor of Davao City, a post he held for several years before becoming Philippine President in 2016. Duterte also confirmed he will run possibly in tandem with his son, incumbent Mayor Sebastian Duterte. Duterte said that he cannot pursue a national campaign due to his age amid calls for him to run for senator in 2025 midterm election mga idol. Ngayon po parang hindi po nila itutuloy yung pagiging senador, yung pagtakbo nila. Magiging tandem na lang po niya si Baste Duterte, yung aming mayor ngayon, as vice po niya, tapos siya po ang tatakbo bilang mayor ng Davao City. Pero syempre mga lodi, hindi naman po natin hawak kung ano po talaga tunay na desisyon ng mga Duterte. Pero alam naman natin na kung ano po yung magiging desisyon nila, isusuporta po natin sila. Malay nyo, bigla sumulpot bilang
bilang senador, mga Lodi, no, nag-file na pala. Ayan, basta susuporta po namin kahit saan po o ano pong posisyon ang tatakbuhin po ng mga Duterte. Nandito lang po kami as solid Duterte supporters. Dahil nga po alam natin ang mga Duterte lang ang may tunay na malasakit sa ating bansa at sa ating mga kababayang naghihirap, mga Lodi, hanggang ngayon. So hanggang dito lang po muna, mga Lodi. So Migs Nograles, paano ba yan? Kung sakali man maging mayor dito si Tatay Duterte, kawawa ka naman. Wala nang chance yung pangarap mo. Stay safe, mga Lods, and God bless you all. Duterte pa rin!